lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Nag-iisa akong anak at syempre bilang only child ay alagang-alaga ako ni na mama at ni papa. Hindi naman ako spoiled pero palagi silang nandyan para sa akin at sa mga pangangailangan ko. At kahit only child ay hindi naman sila ganoon ka-stricto sa akin. Kumbaga, sakto lang naman. Sa katunayan nga ay pinalaki nila akong marunong maging open sa kanila. Nasasabi ko sa kanila ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko at hindi nila ako hinuhusgahan kaagad. Hinahayaan nila akong gumawa ng sarili kong desisyon pero syempre may paggabay pa rin nila bilang mga magulang. Hindi kami naging sakit ng ulo sa isa't isa. Masasabi kong siguro sa ganitong paraan ay na-develop ko yung pagiging independent ko. Kung tatanungin ninyo kung pinayagan nila akong mag-boyfriend, hindi. Pero nung nakita siguro nilang hindi doon umiikot ang buong mundo ko, ay nagtiwala sa akin ang mga magulang ko at ginabayan na lamang nila ako. High school ako noong una kong nagka-boyfriend at tawagin na lamang natin siyang si Kevin. Nagtagal naman kami ni Kevin mula high school hanggang sa magkatrabaho kaming parehas. Pero kahit gaano na pala kayo katagal, kahit gaano pa ang guidance sa inyo ng mga parents, ay may mga bagay talagang nagbabago. May mga bagay na hindi talaga naaayon sa mga plano mo. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Tumigil ka! Kevin, nasasaktan ako! Bitawan mo ako, sabi Sabi na tumigil ka eh! Lakas din talaga ng loob mo no? Ikaw pa talaga itong may ganang magalit? Pia, pinahiya mo ako sa harap ng mga kaibigan ko. Sa harap ng mga katrabaho ko, sa harap ng boss ko! Ang sabihin mo, napahiya kayo ng magaling mong babae! Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo? Wala akong ginagawang kawalang hiyaan. Wow! Wow ha? So ano ako, sinungaling? Ano ako, nag-hallucinate? Ano yon? Imagination ko lang na makita ko kayong nakapulupot sa katawan ng isa't isa, ha? Alam mo, ang hirap sa'yo, napakadumi ng isip mo. Lahat na lang yata ng babaeng malapit sa akin, iisipin mong nilalandi ko eh. Bakit? Hindi ba? Ha? Hindi ba? Alam mo, itigil na natin to. Pagod na ako sa paulit-ulit na ganito. Paulit-ulit na pagdududa, paulit-ulit na away. Paulit-ulit na lang tayo nagkakasakitan eh. Pia, ayoko na. Ha, tignan mo nga naman, no? Ang galing mo rin umisip ng solusyon. Pia, matagal na tayong hindi okay. Matagal na tayo. Ano? Matagal na tayo? Sige, sabihin mo ano? Matagal na tayong hindi masaya. Pinipilit na lang natin maging masaya. Sa tingin mo ba bakit, ha? Bakit? Pia, I'm sorry. Pero ayoko na. Ayoko nang gawin to. Ayaw mo na. Hindi mo na kaya. Pues mas lalo ako. Mas lalong ayoko na. Mas lalong pagod na ako sa lahat-lahat ng kalokohan mo. Sa lahat ng excuses mo. Sa lahat ng mga kasinungalingan mo. Pagod na ako sa relasyon na to. Pagod na ako sa'yo. Pia, nandiyan ka na pala. Ano po? Na-late ka nang umuwi Marami bang trabaho sa opisina? Hindi nyo na dapat ako hinintay, ma. Paano ba namang hindi? Nagte-text ako sa'yo, hindi ka naman nagre-reply. Anak, okay ka lang ba? Teka, may sakit ka ba? Oh, hindi ka naman mainit Pagod lang po siguro to, ma. Ay, kumain ka na ba? Gusto mo ba iinit ko pa yung ulam? Hindi na, ma. Hindi rin naman ako nagugutom eh. Sigurado ka ba? Opo. O siya, sige magpahinga ka na ha? Thank you, ma. Pia, anak! Oh, ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang nararamdaman mo? Bigla na po ako nahilo eh. Biglang nahilo? Naku, tingnan mo nga yung sarili mo. Putlang-putla ka at halos mawalan ka na ng malay. Okay lang po ako. Anong okay? Liga nga dito at umupo ka. Salamat, ma. Ano ba kasing nararamdaman mo? Wala po. Pagod lang po siguro to. Anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Iya, anak. Hindi naman sa pinangungunahan kita. Pero pansin ko na, kakaiba ang mga kinikilos mo nitong mga nakaraan. Ayoko namang usisain ka dahil una, pagod ka sa trabaho. Pangalawa, kung tungkol ito sa inyong dalawa ni Kevin, ayoko nang mangialam. Pangatlo, may mga senyalis ako nakikita sa'yo. Na ano po? Anak, hindi kaya buntis ka? Po? Oo. Hindi ko po alam eh. Anong hindi mo alam? Kailan ka ba huling dinatnan? Siguro mga 1.5 buwan na po. Nako, gusto mo bang mag-pregnancy test tayo para makasigurado?
Huwag na po ma. Gaya ng sabi ko, baka pagod lang po to. Isa pa, anong oras na rin may mag-aalauna na ng madaling araw. Sa bagay, pero anak, Bukas na lang ma, gawin natin yan bukas. sigurado ka ha? Opo, O siya, sige magpahinga ka na. Halika na't ihahati na kita sa kwarto mo. salamat ma. Ang dami-daming nangyari sa buhay ko noong mga panahon na yon. Una ay sa trabaho. Ang daming gagawin. Kabila ang pressure. May nahabol kasi akong promotion. Pangalawa, stressful na love life. Actually, stressful lang yung boyfriend ko. Biruin mo, sinungaling na nga, ang kapal pa ng mukha na makipaghiwalay sa akin. At syempre, nakadagdag din sa stress ko nung napansin kong, teka lang, at isang buwan na rin akong delayed. Ilang linggo na pala akong aligaga. Kung buntis nga ba ako o dala lang ng stress ang pagka-delayed ng buwan ng dalaw ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng time na yon, pero laking pasalamat to talaga dahil nandyan si mama. Nung gabing yon ay mas pinili kong magpahinga. Sabi ko sa sarili ko, bukas ko na harapin ang kung ano pa mang mga dapat harapin. Hinayaan ko na muna ang sarili kong walang isipin sa kabila ng lahat-lahat ng nangyari. Pero syempre, isang gabi lang ang pahinga ko. Kinabukasan ay hinarap ko din ang lahat ng sinubukan kong kalimutan, panandalian. No, hindi to pwede. Hindi to pwede. Iya anak, Po, okay ka lang ba? ma, Oh, ano, kamusta? pag-5 ulit ko na to pero Oh, bakit? Ano bang resulta? Tia, ay, akin na nga yan. ma, Ano ka ba naman bata ka, oh? Parang yan lang eh. Oh, tingnan mo yung resulta. positive po. Positive? Buntis po ako, ma. Oo nga, nakita ko. Ma, anong gagawin ko? Eh ano pa, syempre. Teka, paano bang... Mama! Ano ka ba naman, Pia? Ba't ka ba umiiyak dyan? Hindi mo ba alam na isa yan sa pinakamagandang bagay sa mundo? Ang pagiging ina. At yung nasa tiyan mo, oo yan, bigay yan ng Diyos. Hindi ba dapat matuwa ka dahil magiging nanay ka na? Magiging tatay na rin si Kevin. Magiging lolo at lola na kami ng papa mo. Teka, dapat tawagan natin sina Kevin sa ang papa mo. Dapat tayo mag-celebrate dahil madaragdagan yung pamilya natin. Ay naku anak. Anak, itigil mo na yung pag-iyak. Hindi yan makakabuti sa bata. Gusto mo ba paglabas ng apo ko nakasimangot na siya kaagad? Mama, iwalay na kami ni Kevin. Ano? Teka, paano? Kailan pa yan? Saka bakit? Diba? Okay naman kayo. I'm sorry, ma. I'm sorry. Tama na, ano ka ba naman? Tama na. Bakit pa ba umiiyak? Sorry, ma. I'm sorry. Anak, okay lang, okay lang. Ay, hayaan mo, nandito lang kami ng papa mo. Ha? Huwag kang mag-alala, anak. Huwag kang mag-alala. Kami hindi ka namin pababayaan. Ano na naman bang kalokohan to, Pia? Nakipagkita ako sa'yo para makipag-usap ng maayos, hindi para bastusin ako at ang anak mo. Ano anak? Sigurado ka bang akin yan? Baliw ka pala eh! Ano akala mo sa akin, malandi? Bamalay ko. Baka nga gawa-gawa mo lang yan para mapikot mo ako eh. Napakawalang yamo, talagang hayop ka! Oo, easy. Hindi ako makapaniwala ikaw yung tatay na dinadala ko. Alam mo, sana nga kalokohan lang to. Sana nga gawa-gawa ko lang to. At sana hindi na lang ikaw yung ama nito. Ngayon, problema pa ako kung paano ko sasabihin sa kanya kung gaano ka walang kwenta at irresponsable ang tatay niya. Alam mo, Pia, kahit na ano pang sabihin mo, kahit ano pang gawin mo, alam kong hindi akin yan. Di ko kikilalanin yan. Mas mabuti pa nga ipalaglag mo na lang yan para wala ka ng problema eh. Talagang. Ano ha? Ano? Sige, anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Salamat ka, Pia, maraming tao dito. Isa kang duwag. Wala kang kwenta, wala kang konsensya. Alam mo, tama ako eh. Tama ako. Hindi na dapat ako nakipagkita sa'yo para ipaalaman tungkol dito. Puro kadaldal. Tandaan mo tong hayop ka. Kaya namin mabuhay ng anak ko ng kami lang.
Kaya namin ang wala ka at magiging masaya kami nang hindi ka kasama. Hindi ka namin kailangan! Anak ng... Ano? Bakit mo ako binuhusan ng kape? Bagay lang yan sa'yo! Hayop! Ang galing, hindi ba? Napakagaling. Ako na nga ang sinaktan, ako na nga ang nasa balag ng alanganing sitwasyon, ay ako pa ang hindi pinaniwalaan. Ang tigas talaga ng face ng Kevin na yon. Diyos ko, hindi pa ba sapat na katibayan na siya lang naman ang lalaki sa buhay ko mula nung high school pa kami? At alam niyo pa kung ano ang ginawa ng magaling na yon? Aba, hindi na talaga siya nagpakita pa sa akin mula nung sinabi ko sa kanyang buntis ako. Block na nga ako sa kahit anong social media account niya. At kahit sa cellphone number niya ay hindi ko na siya makontak. Kaya tinanggap ko na agad na wala na akong Kevin na aasahan. At sinabi ko rin sa sarili ko na hindi ko kailangan ng isang lalaking katulad ni Kevin. Hindi namin kailangan ng baby ko na magkaroon ng walang hiyang tulad niya sa buhay namin. Sa mga sumunod na linggo, hinarap ko ng mag-isa ang mga dapat kong gawin bilang isang future na nanay. Sa mga pagkakataong ganoon ay hindi ko maiwasan na kahit papaano ay subukang kontakin si Kevin. Subok ko lang naman, baka sakaling magbago nga naman ang ihip ng hangin. Kasi kahit sinusubukan kong maging matapang, kailangan ko pa rin kahit papaano ng suporta. Kahit konti lang naman. Kompleto na ba tong mga nadala ko? Mukhang okay naman na. Ganito pala yung feeling. Para akong excited na kinakabahan. Sayang lang hindi ako masasamahan ni na mama at papa magpa-check up. Ba't pa kasi na taon na kinailangan nilang umuwi ng probinsya eh. Teka, subukan ko kayang tawagan si Kevin. Hindi ko pa rin siya makontak. Pero baka wala lang siyang signal. Sige nga, isa pang try. Baka deadbat lang siya. Subukan ko kaya ulit. Hindi, wag na, hayaan ko na lang. Pero baka this time sagutin na niya. Okay, sige, last na. Last na talaga. Last na. Dapat talaga hindi ko na lang sinubukang tawagin ng unggoy na yun eh. Hayaan mo na, Pia. Kaya mo to kahit mag-isa ka lang. Ay, mali. Kaya niyo yung dalawa ni baby. Kaya, laban. Ay, kaya laban. Langya, nagulat naman ako doon. Pia, we're here! Buksan mo yung pinto! Abi? Ay, nako, ang tagal kumilos. Buksan mo na nga yung pinto, sabi eh. Tony? Anong ginagawa ng mga to dito? Surprise! Ano, ready ka na ba? Okay na ba yung mga gamit mo? Oh, okay na. Nga pala, nagbaang kami ng... Tada! Your favorite! Ham and cheese sandwich! Ako gumawa niyan. Ano, tara na, let's go! Oo nga, tara na. Baka mali pa tayo sa appointment mo sa doktor. Teka lang guys. Wait lang. Oh, Ano bang ginagawa nyo? Ba't kayo nandito? Akala ko ba may mga lakad kayo? Sinabi lang namin na may lakad kami. Gusto kasi namin i-surprise. correct. Tsaka, hayaan ka ba naman namin na mag all by myself sa ospital? Baka mamaya magbuwaling ka dun kasabay ng pagbaha ng yung mga luha. Sa pag-walling at pagbaha ng luha Ay nako sus, kilala kita ateng, wag kang ano dyan. Very true. Tsaka, of all people, super excited kaya kami marinig yung heartbeat ng little Pia namin, no? Feeling nga namin, kami yung nagdadalang tao. Sira, sa itsura mo, nagdadalang taba ka lang. Grabe siya, oh. Perfect man, no? Walang flaws. Pabelo, ganda mo. Of course, compared to you, ang laki-laki ng difference. Ay, nako, ito na naman po sila. Ito kasi, kala mo naman ganda-ganda. Hoy, maganda talaga ako, no? Kahit anong gawin mo, maganda ako. Sasamahan niyo ba ako? Maglalaitan na lang kayo dito forever. Siyempre sasama. Yeah, no more fighting, just Ay, loving. sus! Laki na nga yung bag mo, ako na magbibitbit. Hindi. Ako na. Ay nako, bakla, nauna ako ha. Ako na. Bruha, ako na. Mas may braso ko, na hindi hamak. Oh, kita mo yan, ha? Well, ay nako, pang palong-palo naman talagang braso mo, pero ako na magbibitbit ngayon, okay? Guys. Oh. Yes? Thank you. Aww. Sobrang thank you.
Hindi mo naman kailangan magpa-thank you eh. Very true. Ginagawa namin to kasi, mahal ka namin. BFFs mo kami, remember? True. I love you guys. We love We love you too. Ay, group hug nga tayo. Group hug. Best friends forever. Totoo nga yung kasabihan kapag ka may nawala, ay may darating na mas malaki at mas mabuti. Iniwan man kami ni Kevin, ay narealize ko na hindi ako nag-iisa. Sa sobrang sakit ng mga nangyari sa akin ay nakalimutan ko na teka nga. Oo nga pala nandyan ang mama at papa ko na hindi ako sinukuan kahit pa nga nadapa ako. Andyan din yung mga true friends ko na patuloy na nakasuporta sa akin kahit na minsan ay masungit ako. Ang salbahe ko, ang moody ko at para na akong nababaliw. Na-realize ko na I am never alone. Never akong naging mag-isa sa buhay. Hindi ko lang siguro masyadong nakita kasi nakafocus ako sa kung anong nawala sa akin, pero hindi talaga ako nag-iisa. Ang kailangan ko na gawin ay dalhin ko pala ang sarili ko sa paligid ng mga mabubuting tao, ng mga tamang tao. Yung mga taong totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa amin ng baby ko. Pero kahit pa nga ganoon ay hindi ko maitatanggap na may takot pa rin sa puso ko. Takot na takot pa rin ako sa kung ano ang pwedeng mangyari, pero kailangan kong maging malakas. I really need to be strong dahil hindi na lang ako ang pinag-uusapan dito. Kasama ko na ang anak ko. Sa paglipas pa ng mga buwan ay mas lalo kong nararamdaman ang mga paghihirap ng isang single pregnant mother. Siyempre may mga pagkakataon naman talagang hindi ako palaging masasamahan ng parents ko o ng mga kaibigan ko. Kahit naman very supportive sila ay may kanya-kanya pa rin naman silang mga buhay. Hindi naman pwedeng lahat ng gagawin ko ay itatawag ko pa sa kanila. Kaya kapag may kailangan akong gawin para sa pagbubuntis ko, buong tapang kong ginagawa yon ng mag-isa. Pinananatili kong maging positive ang tingin ko sa kahit na anong bagay, kahit na alam niya na, medyo tagilid na ang sitwasyon ko. Salamat talaga bakla ha. Salamat sa paghatid. Ano ka ba? Keribambam lang no. Basta para sa'yo at kay Little Pia. Push na push ako. Go, ate girl. I love you for Evs bakla. I love you too for Evs. O teka, baka malita ako. Pasok na ako sa loob ha. Ay, sige. Hatid na kita hanggang sa loob. Teka. Ano ba ito ka-attendan mo? Yoga class, for pregnant couples. Yoga class? Oo. For pregnant couples? Girl, medyo malaki na tiyan mo. Huwag ka nga masyadong pabida. Hindi ako pabida, no? Kaya ko talaga mag-isa. Hello guys, tamang-tamang dating ninyo. Magsisimula pa lang kami. Tara, pasok kayo. Coach, ako lang po. Hindi siya kasama. Hindi ba siya ang daddy? Oh my God, no! Over my dead, beautiful, sexy body. Yes, coach. Hindi po siya. Okay. Tara na po. Pero mami, most of the activities kailangan na may partner. Ay, hindi. Carry ko na to. Kaya kong gawin yung mga exercises kahit wala akong partner. Oh, I'm sorry, pero hindi kita iaalaw na mag-join sa class ko nang wala kang partner. Pero kaya ko naman talaga kahit ako lang. I'm sorry, Mommy Pia. Pero hindi talaga pwede kung wala kang partner eh. Ay, naka. Hindi niya naman sinabi agad eh. Ano ba kayo? I love yoga. Sobrang ready ako para dito, no? Woo! Grabe, yoga. Bakla, anong ginagawa mo? Di ba ayaw na ayaw mo mag-exercise? Ano ba? Gusto mo makasali sa yoga class o hindi? Gusto. Yun naman pala eh. Huwag ka na magulo dyan. Okay, mommies, umupo kayo ng paskwat. Then daddies, alalayan niyo si mommy. Hawakan niyo ang kanyang mga kamay mula sa kanilang likod. Hayaan ninyong nakasampay ang kanilang kilikili sa inyong braso para magkaroon ng suporta ang likod at braso ni mommy sa pagka-squat. Bakla, hawakan mo ko. No, ayaw. Bakla, hawakan mo ko. Mag-i-squat ako. Ayoko nga. Isasampi mo yung kilikili mo sa lovely arms ko. I cannot, girl. Sige, pag hindi mo ako hinawakan, paglabas ng anak ko, sasabihin ko sa jowa mo, wig yung nasa ulo mo. Ay, friend, ikaw naman eh. Ito na nga, oh. Game na game naman ako. Ikaw naman, nag-warm up lang ako. Ano ka ba? Ngayon naman, mommies, tatayo tayo. Feet apart at hawakan ang inyong tiyan. Daddies, hawakan sa dibdib at likod si mommy. And on my count,
Dahan-dahan nyo siyang isway-sway from side to side. Bakla, dibdib daw. N-O-O, girl, no! Bakla, dibdib at likod. Ayoko na talaga, be. Ano ba to? Lasunan, ganon? Ayaw mo talaga, ha? No, talaga. Kahit sabihin mo pa sa jowa ko na nakawig lang ako, sige na, okay lang. Go lang, ayoko na O talaga. sige, bayaran mo yung utang mo kay Papa ng 10,000 pesos ng buo ngayon din. Ay, ano ka ba na? Nagbibiro lang naman ako eh. Ito na nga, oh, hahawak na sa dibdib. Ayan, hawak sa likod. Ayan. Hindi ganyan, ganito! Sarap talagang maglakad pag ganitong oras. Nawawala yung sakit ng balakang ko. Hoy, Pia, Ay, hello po. kamusta ka na? Ang laki na ng tiyan mo ah. Kailan daw ang due date mo? Mga last week of August daw po. Ay, naku malapit na pala no. Hindi ka naman ba nahihirapan? Medyo mabigat na ako si baby pero kinakaya naman po. Nabalitaan namin yung ginawa sa'yo ng boyfriend mo. Alam mo, unang kita ko pa lang dun. Alam ko nang buwisit lang sa buhay yun. Teka, paano niyo po? Bakit hindi ka nalang maghanap ng lalaking pwedeng maging tatay ng anak mo? Hindi ka naman siguro mahihirapan kasi tingnan mo. Maganda ka naman. Kahit medyo namamanas. Kasi tingnan mo, imbis na may kasama ka maglakad-lakad, wala. Kawawa ka tuloy. Kaya maghanap ka na lang. Iba pa rin yung may katuwang ka sa buhay. Sige ho, una na ho ako. Bigla ho ata akong nagutom eh. Sige, mag-iingat ka ha. Salamat ho. Paano ba to? Kasya kaya tong ipon ko? Sabi pa nung doktor, may posibilidad pang ma-CS ako. Saan pa ba ako kukuha ng pera? Oh, anak, ano yan? Wala pa. Ano lang. Ay, alam mo na, nagbabudget lang ho. Ganito pala kahirap, no pa? Ganito kabigat yung dinadala nyo noon ni Mama. Paano nyo na kaya yun? Anak, walang mabigat, walang mahirap. Basta para sa minamahal mo, para sa pamilya mo, lahat ng yan makakaya mo. Ang hirap lang kasi. Parang ang dami-daming kailangan gawin, ang dami-daming kailangan ihanda. Ready pero ako pala mismo wala. Nga, ni hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula eh. Ni hindi ko alam kung may mga tama ba sa ginagawa ko para maging okay yung baby ko. Alam mo ba yung pakiramdam pa na hindi ko pa man din ilalabas si baby? Feeling ko, ubos na ako. Paano ako magiging mabuting ina nito sa kanya? Ay anak, alam mo, masyado ka nag-iisip. Pinoproblema mo ang hindi dapat problemahin. Hindi ba sinabi naman ng mama mo sa'yo na hindi ka namin pababayaan? Kayo ng apo ko. Opo. At kahit pa maging mahirap ang lahat, kahit na ano pang mangyari, hindi namin kayo iiwan, okay? Alam mo, ang pagiging magulang, hindi naman talaga pinaghahandaan yan eh. Natural na yan sa atin. Mas nakikita lang yan kapag, alam mo yun, dyan na yung supling mo. Yung naawa ka mo na siya, naagkan, nayayakap, yung pakiramdam na wala kang ibang gustong ibigay sa kanya kundi ang lahat ng best sa mundo. Alam ko, magiging the best na mami ka sa buong universe. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi mabuti kang anak. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para ma-deserve ang ganitong kababait na mga magulang at ganito ka-supportive na mga kaibigan. Ang laki-laki ng pagmamahal nila para sa akin. Mahirap ang sitwasyon ko pero gumagaan ang lahat ng yun nang dahil sa sobrang blessed ako ng mga taong nagmamahal sa akin, sa amin ng baby ko. Kapag nagdarasal nga ako gabi-gabi ay puro pasasalamat ang nasasabi ko kay Lord. Nung una ay gusto ko ng perfect, yung happy na perfect family para sa baby ko. Yung may nanay at yung may tatay. Pero ang binigay ni Lord ay hindi ko gusto, kundi yung kailangan ko. Na-realize ko na magkaiba pala ang ideal family sa perfect family. Basta alam kong puno ng pagmamahal at pagmamalasakit yung mga taong nakapaligid sa amin ng baby ko. Yun na ang may tuturing kong perfect family para sa kanya. At sa lahat naman ng hirap at mga pagsasakripisyo ko ay darating din naman ang pagkakataon kung saan ay masasabi kong worth it ang lahat ng pagod na pinagdaanan ko. Oh, Pia, anak! Bakit? Sobrang sakit na ng tiyan ko. Manganganak na ata ako. Opa, manganganak pa daw si Pia. Manganganak na naman pala eh. Kanya na yan. Kaya na yan. Teka, di ko pa tapos yung niluluto ko. Ako din eh. Balikan ko lang yung kotse ha. Hindi pa tapos linisan eh. Manganganak na ako!
Manganganak na si Pia! Ha? Pia! Oh, Tawagan mo na sina Kuya Arnel at si Ate Levi. copy. Sina Abby at Tony, wag mo kakalimutan. Okay, Tony at Abby. Teka ma, nakasave ba dito yung number nila? Ha? Ay, parang wala. Parang nando sa isa kong cellphone. Saan ba yung nakalagay yung cellphone mo? Nando sa ibabaw ng cabinet. Ako tinalab, dalhin niyo na ako sa ospital! Oo. Eto na, si mama mo kasi. Anong ako? Ikaw kaya dyan? Anak, hinga. Hinga, kaya mo yan. Anak, Kaya nandito mo lang yan. si Mama. Nandito lang kami ng Papa, ha? Anak, isipin mo lang na may may matinding LBM ka lang, ganon. Matindi pa to sa LBM, ma! Anak, hinga lang. Sige lang, kaya mo yan. Alam ko kaya mo yan eh. Hindi ko na kaya! Anak, Bakla! Andito na kami, bakla! Ano ginagawa niyo dito? Ano ka ba? Siyempre, support, no? Support! Support! Oo, Bax! Yung Inhale Excel. Push! Ganun! O, dali, push! Inhale. Sakit na! Galingan mo, ha? Excited na kami makita si Princess. Oo. Go, girl! Basta, Bax, push mo lang na i-push, okay? Adja, girl, adja! Teka, bakla, mag-selfie kayo ni Princess pagkalabas niya, ha? Paano ko? Mahawakan niyo cellphone! Pag-isip ka! Wala. Sorry! Nasilip ko na si Princess. Ang gandang bata. Manang-mana sa akin. anong sayo? Nakita mong mistisa yung bata, malamang sa akin mana yun. Ay, nako, Paul. Kahit saan tayo mapunta, ako talaga ang kamukha ng apo ko. Apo mo, apo natin. Masyado ka naman. Hindi ko alam na sa tagal ng pagsasama niyo, ngayon ko lang kayo nakitang nagtalo. Dahil lang yun sa kung sinong kamukha ni Princess. Ay, anak. Oh, kumusta na pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tubig o pagkain? Oo. Okay lang po ako. Si Princess po. Nasaan si Princess? Hi po. Gising na po ba si Mami Pia? Nandito na po kasi kami ni Baby Princess eh. Ang apo ko. Ang apo natin. Princess ko. Pwede ko ba siyang makarigaan? Oo naman, anak. O, ito ha. Dahan-dahan na. Tignan niyo. Si Princess. Ito na siya. Ang liit-liit niya. Yung balit niya. Ang lambot-lambot. Yung amoy walang kasing bango. Si Princess. Ang anak ko. Oo, anak. Ang ganda-ganda niya. Kasing ganda mo siya. Hindi pa. Wala siyang katulad. Kahit naman siguro sinong nanay ay masasabing walang katulad ang anak nila. Hay nako, wala akong ibang naramdaman noon kundi pagmamahal. Punong-puno ako ng pagmamahal. Yung moment na nakita ko ang anak ko, sobrang priceless. Hindi matatawaran. Parang magic. Hindi ko alam kung papaano ba talaga i-describe pero sobra-sobra at nag-uumapaw na kasiyahan. Nawala ang lahat ng pagod, ng hirap, ng sakit na nararamdaman ko. Mahal na mahal ko si Baby Princess. At kahit ano, kahit ano, ay gagawin ko para sa anak ko. Mula nang may panganak ko na nga si Princess ay napakarami nang nagbago sa buhay ko. Siyempre, hindi naman talaga naging madali ang lahat para sa akin. Napakaraming challenges pa rin. Nandyan yung mga walang tulugan days, yung maiiyak ka na lang kasi hindi mo alam kung papaano patatahanin ang bata. Yung pagpapalit ng diaper niya. Yung sometimes na lagnat laki. At yung mga bakuna days. Isama niyo pa yung mga taong ang daming opinyon tungkol sa buhay ninyo. Kesyo, makipag-date na raw ako para may makatuwang na ako sa aking baby. Kesyo hanapin at balikan ko si Kevin para buo na yung family namin at marami pang ibang opinyon na maririnig mo sa kaliwat sa kanan ng tenga mo. Pero kahit papaano ay meron naman talagang mga nanliligaw sa akin.
Meron nga akong isang hindi malilimutan, si Dennis. Ang totoo niyan ay hindi ko siya gaanong pinagtutuunan ng pansin kasi mas gusto kong paglaanan ng oras si Princess, ang anak ko. Sinubukan ko namang i-entertain si Dennis pero may mga tao talagang iba ang pakikitungo sa mga single mothers. Lalo na nga nung malapit na mag-first birthday ang baby princess ko. Alam ko na. Simpleng handaan na lang siguro kasama yung pamilya at saka yung iilang malalapit na tao sa amin ni Princess, no? Mas okay siguro kung ako mismo yung magluluto. Sorry, Pia. Hindi naman sa nangingialam ako pero first birthday ng anak mo. Tapos ganun lang. Bakit? Anong masama sa simpleng celebration? Napaka-plain. Hindi ka aksaya-aksaya ng oras. For sure, konti lang ang pupunta dyan. Yun naman talaga yung gusto ko eh. At yun lang naman talaga ang dapat. Masayang mag-celebrate ng birthday ni Princess kasama yung mga totoong taong nagmamahal at tunay na may concern sa amin. Ang boring naman yung naiisip mo. Alam mo, kung pera lang naman ang kailangan, wala namang problema eh. Ako nang bahala. Handa naman akong gumastos para makapag-celebrate si Princess ng husto. Alam mo Dennis, salamat ha, pero hindi namin kailangan ni Princess ng magarbong selebrasyon. Kunyari ka pa. Bakit ba sobrang pride mo? Tsaka, ba't ba kasi hindi mo na lang ako sagutin? Bakit hindi mo lang sabihin sa akin na gusto mo rin ako, na gusto mo nang maging tayo? Ano? Oh, bakit? Huwag mo sabihin may hinahanap ka pang iba. Hindi ka rin talaga mayabang, ano? Pia naman, tingnan mo naman oh. Hindi lang ako gwapo. Mukha pa ako mabango. Ano daw? Sobrahan ata sa hangin tong mamang to. May sariling bahay, sasakyan, at syempre may savings. Ano namang pakialam ko sa mga yun? Sinasabi ko lang naman, kayang-kaya kong ibigay mga bagay na kailangan, gusto, kakailanganin at gugustuhin pa. Ano bang akala mo sa akin? Mukhang pera? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. O pes ano? Pia, swerte ka. Swerte? Oo, hindi lang swerte, sobrang swerte pa. At bakit? Kasi isipin mo lang may isang tulad ko na nagkagusto pa sa tulad mong naanak ka na. Walang matinong lalaki ang gusto magsettle sa isang babaeng katulad mo. Wow! Ang taas-taas rin talaga ng self-confidence mo, ano? Bakit? Totoo naman Ang dami-daming babae nagkakandara pa sa akin tapos eto ako, nag-aaksaya ng panahon dito. Salamat. Buti naman at na-realize mong nag-aaksaya lang tayo ng hangin at laway dahil sa walang kwenta nating pag-uusap. Tsaka teka, sino ka ba ha? Sino ka? Tignan mo kaya ang sarili mo. Mukha kang feeling bagets na walang fashion sense. Hindi ko utang na loob sa'yo na magustuhan mo ko. At isa pa, hindi ako naghihirap. Hindi ko kailangan ni 5 duleng mula sa bulsa ng kayamanan mo. Kaya ko. Kaya kong mag-isa. At kakayanin kong mag-isa kahit ilang libong taon pa. Hindi kita kailangan. Nandito na po ako. Oh, kumusta ang araw mo, anak? Okay naman po. Mano po? Ay, gusto mo bang kumain? Ay, teka, sandali. Iinit ko ang pagkain, ha? Ay, salamat ma. Teka, nasan nga po pala si Papa? Si Princess po, kamusta? Ay, nako. Yang papa mo, nawiwili kakaalaga sa apo niya. Enjoy naman si Princess pag silang dalawa lang ang naglalaro. Nako, makalolo talaga yung si Princess. Ayun, nasa kwarto yung maglolo. Tulog. Paano ang kukulit mula kaninang hapon? Ayaw magpaawat. Ano, gusto mo silipin? Halika. Aba, ano mo nga naman no. Nakahiga pa yung bulinggit mo sa dibdib ng lolo niya. Nako ha, malapit na po akong magselos niyan. Mukhang mas mahal niyo na po si Princess kesa sa akin. Ay, sus! Ito namang anak ko, oo. Joke lang ma. Alam ko. Thank you ma ha. Thank you saan? Sa lahat. Pia. Basta thank you ma. Mahal ko kayo ni Papa. Sobra. Mahal ka rin namin anak. Mahal na mahal namin kayong dalawa ni Princess. Sa mga ganong pagkakataon ay naiisip kong hindi ko kailangan ng lalaki. Huwag niyo po sanang masamain. Hindi ko hate ang mga lalaki. Pero galit ako sa mga lalaking katulad ni Kevin na duwag. At sa mga katulad naman ni Dennis na akala mo ay hindi kayang mabuhay ng isang babae kapag wala silang mga lalaki. Hindi ko'y sinasarado ang puso ko sa pag-ibig. Pero sa ngayon ay magfo-focus na muna ako sa anak ko. Makikipagrelasyon na lamang ako kapag handa na talaga ako. Kapag nasa tamang panahon na at nasa tamang tao. Oo, masaya kung may nanay at tatay na kikilalanin ang anak kong si Princess. Pero hindi doon nasusukat ang pagiging o ang buong pagkatao niya.
Papatunayan ko na pwedeng lumaki na mabuting tao at may takot sa Diyos ang anak ko kahit nga single mother ako. At isa pa, nandyan ang mga magulang ko para magbigay pangaral at magbigay din ng payo sa amin. At nandyan din ang mga kaibigan ko para magbuhos pa ng pagmamahal.